Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang nananalig sa ating Panginoon sa Kristo ay maging tagapagligtas din kagaya niya. Ang Panginoon Kristo ang daan ng kaligtasan. Ngayon po ibabasahin ko naman sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 1 talatang 68 hanggang 69. Ito po ang mensahe. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya niya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa dipi ni David na kanyang lingkod. Tuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 6. Ito po ang mensahe. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9. Ito po ang mensahe. Magitunay ang inyong pag-ibig kasukulaban ninyo, masama, pakaibigin ng mabuti. Patuloy po natin sa 2 Timoteo, Kabanata 2, talatang 3 at talatang 10. Ito po ang mensahe. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Pinagtitisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ang walang hanggang kaluwalhatian. Patuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 13 at talatang 17. Ito po ang mensahe. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang mahiyag, may sagawa ang lahat ng mabuti. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo niya ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Patuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 2. Ito po ang mensahe. Magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong bagay kung tutupan ninyo ang utos ni Kristo. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo mula dito sa Mabuting Balita. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang banal na Santa Maria. Yan. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Wala po dito sa tema na ang nananalig sa ating banal na Panginoon sa Kristo ay maging tagapagligtas din kagaya niya. Ang Panginoon sa Kristo ang daan ng kaligtasan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayong mananampalataya at maging mananampalataya pa lamang niya. Tayo maging tagapagligtas din na kagaya ng banal na Panginoon sa Kristo na sumunod at itinalaga ng Panginoon Diyos para tayo ay pagharian, iligtas tayo sa kampo ng mga demonyo, sa kasamaan, at iligtas ang ating buhay at ang ating kaluluwa para tayo ay bigyan ng pagkakataon ng buhay, pagpapala at buhay na walang hanggan sa piling na makapiling tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos at ng banal na Panginoon sa Kristo. Ganun tayo iniligtas ng Panginoon. Ganyan tayo dapat magligtas din ng ating kapwa-tao mula dito sa paghikayat natin o pagbabahagi ng mabuting balita, paghikayat natin sa ating kapwa-tao na sila ay manampalataya sa Panginoon sa Kristo, manampalataya sa Panginoon Diyos at ito isabuhay upang magkaroon ng kaligtasan. Simpleng mga gawa na dapat natin gawin para tayo ay makapagligtas ng buhay ng ating kapwa-tao. Simple na magtulungan tayo. Tulungan natin yung mga naghihirap, nagugutom, sa iba't ibang bagay ng mga pagtulong. Tulungan natin yung mga may sakit. Tulungan natin yung mga taong nalalagay sa iba't ibang mga suffering sa buhay. Halimbawa, mayroong mga tao nalagay sa alanganin ng buhay, hinold up, kagaya ng Good Samaritan, hinold up siya, iniligtas niya yung buhay sa pamamagitan ng pagtulong na siya ipagamot. Sapagkat tinulungan niya yung tao para nahabag siya. So kaya tayo ay sinasabi natin man na Panginoon na tayo ay maging pakaibigin natin ng mabuti, kasaklaman natin ng masama.
tayo magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao natin. Within that, tayo nagkakaroon ng kahabagan, gumagawa tayo ng mabuti at iba't ibang mga kalooban ng Panginoon Diyos. Natutupad natin lahat yan kung tayo mayroong pagmamahal sa ating mga puso. So kaya maliligtas natin ang lahat at ang bawat isa mula sa kapahamakan o masamang mga gawa kung may pagmamahal tayo sa isa't isa. Sapagkat hindi ka gagawa ng masama sa kapwa-tao mo kung mayroon kang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa-tao mo. Instead, gagawa mo siya na maganda. Tutulungan mo ang iyong kapwa-tao sa iba't ibang mga bagay na tayo ay magtutulungan ng ating mga pasanin sa buhay. Lalong-lalo na yung higit ng mga nangangailangan, ng mga naghihirap, mga walang makain, mga nalalagay sa alanganin. Yan. Or tayo ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita o praktikal, tayo ay mayroong gumagawa ng pagharap naman sa masama, kung may gumagawa ng masama bilang tayo ay hindi tayo dapat gagawa ng anumang hakbanging marahas, hakbanging pisikal, hakbanging persa, kung mayroong gumagawa ng masama sa atin o kapwa-tao natin. Ang gagamitin natin dito ay makatuwirang mapayapang pamamaraan na sila ay ating aaralan, aawatin, gagabayan natin, papangaralan natin na gumawa ng mabuti. Ganyan natin gagabayan ang mga masasamang tao, nagkakamali o naliligaw ng landas sa pamamagitan ng mga pangaral at mabuting mga bagay mula sa simbahan at mga aral na ibinigay sa atin. Ganun tayo makipagkapwa-tao kung mayroong masama na kung paano natin sila gagabayan sa mabuti kagaya ng ginawa sa atin ng Panginoon. Pinahalagahan pa rin ng buhay natin kahit masamang tao sila. So hindi tayo gagawa ng masama rin para balikan sila kung gumawa ng mapagkasama-sama ang ginawa pinatay mo rin. So gumawa ka ng masama at hindi ka nahabag. So ngayon sa kahabagan at pagmamahal mo, bigyan mo ng pagkakataon siya, naligtas ka sa masamang gawa, naligtas din yung buhay niya at nagkaroon siya ng pagkakataon pa na makapagbago, maaaring sa loob ng kulungan. Maaari. Ngayon yung persa, kung maaaring doon siya hahantong sa disiplina, nasa kamay naman ng pamahalaan yan bilang authority. So ngayon ay yung kanilang mga gampanin para sa papahalaga ng buhay o pagliligtas ng buhay aside from sila ay binigyan ng authority para sa pwersa kasi nga ay mayroong mga taong pasaway na talagang kailangan gamitan ng pwersa. Pero yung ating pamahalaan dapat ay nagagabayan siya na mabuting balita kung paano nila gagamitin yung pwersa. Hindi ba sa gagamit ng pwersa kapag gumawa ng masama, papatayin mo, paparusahan mo ng kamatayan. Lalo na, di ba? So, kinakailangan ng pamahalaan sa gabay ng mabuting balita, magpapahalaga ka ng buhay, liligtas mo ang buhay, walang parusang kamatayan. So ngayon, didisiplinahin natin sila sa kulungan, maayos sa pamamaraan para mabigyan ng pagkakataon. Ganun natin pinapahalagaan, binibigyan ng halaga ang buhay para magbago kung nagkakamali sa pagharap sa pagkakamalian. Pero sa pangkaraniwan, yan, tutulungan tayo, tutulungan mo naman nagkakasakit, naghihirap, mga ganung mga bagay. Kung ikaw ay nadisgrasya, tutulungan mo. Kaya tayo ay ganyan tayo magmamalasakit, magmamahal, magsasalba ng buhay sa ating kapwa. Sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang mga kalagayan ng buhay ng tao status, kung paano tayo makatutulong na makapagsalba tayo ng buhay at ng kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng gabay ng mabuting balita at iba't ibang mabubuting mga gabay natin. Kagaya, gagabay natin sumunod sa pamahalaan, iwasan natin yung paglabag sa pamahalaan, gagabay natin huwag tayong gumawa ng masama mula sa mga magulang, mula sa gabay ng simbahan, magulang yan. Tayo bilang mga nananampalataya, tayo dapat ay makatutulong diyan. At tayo mga nananampalatayang Kristiyano dapat tayo tagapagligtas ng sanlibutan. Tayo dapat ay tumutulong kung paano natin ililigtas ang buhay ng kapwa-tao, ililigtas ang kaluluwa ng kapwa-tao. Magsama-sama tayo mga Kristiyano para maging tagapagligtas tayo ng buhay. Hindi lamang yung simbahan, hindi lamang yung mga pari na sila ay magampanin nila iligtas yung ating buhay at iligtas yung ating kumumula dito sa gabay spiritual na ito, tayo mapangaralan na huwag gagawa ng masama, pagmamahala tayo. Pero aside from that, tayo mga Kristiyano, meron tayong ilang mga practicality na dapat din gawin. Wala din dyan sa bilang kahit hindi naman tayo pare, kagaya natin, tayo nakapagbabahagi ng mabuting balita. Na practical interpretation ng mabuting balita ay gagawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagkikayat ng paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa-tao. So sa gayon ay napamumuhay natin sila maka-spiritual. Lalo na tayo mga Kristiyanong gagabayan ng mabuting balita. At tayo ay ganoon din sa ating kapwa, tinutulungan natin sila sa maka-spiritual ng pumuhay para maligtas din yung kanilang mga kaluluwa at ang kanilang mga buhay. So ngayon ay pilit natin
ating hikayatin sila na manampalataya sa Panginoon Diyos at tutulungan natin sila sa kanilang pamumuhay. Maging hindi na nanampalataya, lalong-lalo na tayo mga nanampalataya, at dapat tayo magtulungan at tayo ay maghikayatan patuloy na paggawa ng mabuti para maiwasan natin gagawa tayo ng masama sa isa't isa. So, yan. Kaya sana ay patuloy tayong tayo ay maging tagapagligtas ng ating kapwa-tao ng sanlibutan sa pamamagitan ng mga pagtalima natin sa gabay ng Panginoon Kristo. Gayahin natin ang Panginoon Kristo, isabuhay natin ang mabuting balita. Ganyan tayo dapat mamumuhay. Even our life will be sacrificed. So tayo naman ay sa pagsisakripisyo natin ng buhay, hindi ka naman basta pabayaan siyempre ng Diyos na mamatay kung tutulungan mo ang isang tao. Kundi, pag tumutulong ka na nga, siyempre bibigyan ka pa niya lalo ng buhay para makatulong ka pa lalo. Kung ikaw ay tumutulong sa kapwa, kung nagsasalba ka ng buhay. Diba? Pag yun nasa pamalaan. Kaya lang medyo may, yung paglilingkod ng pamalaan medyo mayroon. Kaya may authority sila. At dahil medyo mabigat yung paggabay nila kung paano magpahalaga ng buhay at magsalba ng buhay. So yun. Ngayon ay bilang authority nila yun. Pero sa pangkalahatan din ay sila ay magabayan ng mabuting balita sa pagpapalaganap ng mabuting balita aside from their job from the common good law kung paano nila ni-implement yun. So magabayan din yun ng mabuting balita na kagaya na nasabi natin, how you care life, hindi ko porque gumaan ng masama, kahit anong bigat, patayin mo agad, di ba? So yun. Pipilitin mo kahit nga lumalabang pa, pipilitin mo mabuhay sila. Para, dahil nga tinitrain natin yung mga nasa pamala, facing that kind, para masalba nga yung mga buhay. Kahit na anong sama pa, di ba? Parang, gagawin mo sila sacrifice yung life. But definitely, hindi ka naman mo naman siyempre, gagawin mo lang para maligtas mo yung buhay mo at buhay din ng kapag-tao. Para, in giving life sa pamamagitan ng pag-prevent mo na siya patuloy na gumawa ng masama. But in the other hand, kung talagang ang mangyayari ay talagang kinakailangan, so authority nyo yun para isalba nyo naman yung buhay ng marami mula dun sa isa. Kaya yung mabigat doon sa pagsasalba ng buhay mula dun sa pamilya. But definitely po, sa mga lahatan ng simbahan ng ginawa ng Panginoon Kristo, buhay natin, binibigyan natin para maikayat natin sa paggawa ng mabuti yung kapwa-tao natin. Walang kawawaan, pag-ikayat sa mabuti. Kung gagawa ng masama, iwasan natin, papangaralan natin kung mapapangaralan natin. So ganun ang gagawin natin. Huwag tayo makapagpensahan o paparusahan natin yung masama. Ano ba, simbahan o tayo. Ano, Kristiyano tayo, ganun, paparusahan natin. Hindi ganun. Hindi natin nadabagin yung pamalaan kasi labag din sa pamalaan yun. Kahit tayo ay nanampalataya. Ngayon. So, naibibigay natin sa authority ng pamalaan kung paano sila prevent sasaway nung gumagawa ng hindi mabuti, lalo na buhay yung stake nung paggawa ng masama. Diba? So kaya sana tayo ay muli magabayan tayong lahat ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at talimain natin ang mga gabay na ito para tayo ay maging tagapagligtas at maligtas din ng ating mga kaluluwa, mga espiritu sa ating pamumuhay na ganito na tayo ay ang pagliligtas na gagawin natin ay mula pa lamang dito sa simpleng bagay na tayo ay tumutulong, tayo ay nakapagliligtas na ng buhay. So ngayon ay sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Panginoon Espiritu Santo, Banal na Santa Maria. Sana patuloy ba tayo ng kaliwanagan ng presensya sa pagbabahagi ng mabuting balita. Maliwanagan kayo at tayo ay presensyahan niya sa oras na ito na maliwanagan kayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sana patuloy kayong mabuklod ni Panginoon Kristo sa mabuting balita at sa ating pagbabahagi sa inyo. Tayo nakaligtasan sa Panginoon Diyos at opportunity, patuloy tayo magpulungan sa ating pamilya para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawahan at sa CPCP Catholic Church tayo sa ating munting ngayon na tayo na ng palataya ng paggabay ng presensya, patuloy ng kapangyarihan ng kaliwanagan ng
at kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Sana patuloy niya tayong gabayan ng kanyang kapangyarihan at sa ating pamamahagi ng mabuting balita, lalo na sa paggabay natin sa kanyang kapangbalaan. At gabayan tayo ng kanyang pagbibilang, pati paggabay ng kanyang pagbibilang. At yung mga pamalaan, kayo ay patuloy na kayo ay ating mga pamalaan ay maniwala kayo. Balasin ang Maria, para kayo pagbibilang. Matuloy, ganun yung karapatan ng tao, patas ng isya, at sa ngayon, ay na kahit sa karapatan, maulad, mapayapang, lahat mga sa ating manlalangin ng Diyos, uli, tayo pagmalayo ng Diyos, sama-sama tayo ay magandang ako sa inyo.